Hello, magandang araw, Grade 3B. Ngayon ay November 3, 2020. Kamusta kayo? Sana ay nag-enjoy kayo sa inyong long weekend noong nakaraang araw. Okay, para sa ating synchronous class sa Filipino 3 ngayon ay meron akong ibabahaging kwento sa inyo. Okay, so ito ay pinamagatang Ang Matanda sa Jeep. At mayroon tayong dalawang leksyon na tatalakayin. Ito ay ang magalang na pananalita sa pagbati, pakikipag-usap at paghingi ng paumanhin. At ang pangalawa naman dyan ay ang panghalip panao at ang panauhan nito. Okay. So ngayon class, bago ko ibahagi ang kwentong Ang Matanda sa Jeep, ay nais ko munang sagutin ninyo itong aking ipinapakita ngayon. Okay, kumuha na at ballpen upang isulat ang inyong sagot at mamaya ay sabihin ninyo ito kapag tinawag ko ang inyong pangalan. Okay, dahil meron itong oral points or participation points. Okay, so panuto, kilalanin ang kasing kahulugan ng mga salitang nakasalungguhit sa pangungusap. Gawing gabay ang pangungusap at ang mga titik sa linya bilang pahiwatig. So ito ang inyong pahiwatig. This is your hint kung ano yung kasing kahulugan ng mga salitang nakasalungguhit. Kaning na mga underlined words. Okay. Sa number 1, ang kwentong ito ay nangyari noong si nanay ay nasa paradahan ng jeep. So ano ang kasing kahulugan ng salitang paradahan? Okay. Sulat nyo class, huwag nyo kalilimutan. Okay, number 2, mabagal ang pagdating ng jeep kaya mahaba na ang pila ng mga pasahero. Okay, ano ang kasing kahulugan ng sinalungguhitang salita na mabagal? Okay, ito yung inyong hint. Pangatlo, mahapdi ang mga sugat sa kanyang balat. Ano ang kasing kahulugan ng salitang mahapdi? Okay, isulat ninyo class. Pang-apat, sinasaway niya ang mga batang nanunukso sa kapwa-bata. Ano ang kasing kahulugan ng nanunukso? At pang-lima, ngayon hanggang sa paglaki ko, pipilitin kong tularan ang mumunting kabayanihan ng nanay ko. Ano ang kasing kahulugan ng mumunting? So ito ang inyong hint class. Okay, isulat niyo yan dahil mamaya baka matawag ko kayo at mayroon kayong points kapag nasagot nyo iyan. Ngayon class ay akin nang ibabahagi ang kwentong Ang Matanda sa Jeep. Kaya makinig kayong mabuti at intindihin ang kwento. Ang Matanda sa Jeep. Mahilig magkwento ang nanay ko, pero ang pinakapaborito ko ay ang kwento niyang nangyari noong ipinagbubuntis pa lang niya ako. Pauwi na raw siya noong galing sa trabaho. Nakapila siya sa sakayan ng jeep. Mahaba ang pila at dahil nga buntis ay ramdam niya ang pananakit ng kanyang mga paa at binti. Kakaunting jeep lang ang dumarating kaya medyo matagal ang paghihintay sa pila ng mga pasahero. Nagtiyaga lang si nanay at hindi nagtagal ay malapit na rin siya sa dulo ng pila. Pero may napansin siya. Ang pangalawa sa unahan niya ay sumakay pero bumaba rin agad. Sumunod namang umakyat ang kasunod niya pero tulad ng naunay nagmamadali rin itong bumaba. Nanay ko na ang susunod. Ngunit hindi niya alam kung ano ang iniiwasan ng mga naunang taong sumakay ay umakyat pa rin siya sa jeep. Iisa na lang pala ang natitirang lugar sa loob at ito'y malapit sa dulo ng matandang babaeng maraming galis sa katawan. Nakatingin daw ang ibang tao sa nanay ko at tila inaantay nila na tulad ng dalawang naunang pasahero ay bumaba rin agad-agad. Subalit, hindi ang nanay ko. Lola, patabi po ha, ang sabi niya sa matanda, sabay upo sa tabi ng matandang galisin. Nagkatinginan daw ang iba pang pasahero. Hindi nila akalaing tatabi ang nanay ko sa matandang pinandidirihan ng mga pasaherong naunang sumakay. Naiyak ang matanda sa ginawa ng nanay ko.
Salamat anak, at hindi ka nandiri sa akin. Huwag kang mag-alala. Eczema ang sakit ko at hindi ito nakakahawa. Ang sabi niya kay nanay. Napangiti lang si nanay. Nay, bakit po hindi kayo nandiri sa matanda? Tanong ko kay nanay noong una kong narinig ang kwentong ito mula sa kanya. Tao rin siya anak. At hindi naman niya gustong magkaroon ng ganoong uri ng sakit, hindi ba? Masakit at mahapdi ang mga sugat niya. Pero mas masakit na pinandidirihan siya ng iba, paliwanag ni nanay. Karinawang tao lang si nanay pero bayani siya para sa akin. Paano ba namay? Champion ang nanay ko ng mga naaapi. Nag-uuwi siya ng mga kuting na nahihiwalay sa ina. Sinasaway niya ang mga batang nanunukso sa kapwa nila bata. Pinagsasabihan niya ang mga taong nang-aapi sa kapwa. Yan ang nanay ko. Lodi talaga. Inspirasyon ko ang mga kabutihang ginagawa niya. Ngayon, hanggang sa paglaki ko, ang magagandang kwento ng kanyang mumunting kabayanihay, pipilitin ko ring tularan. Ang matanda sa jeep. Ngayon na alam na ninyo ang kwentong Ang Matanda sa Jeep, ay meron akong mga katanungan. So, itong mga katanungan na ito, class, ay tandaan ninyo at maaari nyo ring isulat ang inyong sagot upang mamaya sa ating klase ay uulitin ko itong tanungin at mayroon kayong masasagot at makakuha kayo ng participation points. Okay, ang unang tanong. Kailan nangyari ang kwento ni nanay? Pangalawang tanong. Bakit agad na bumaba ang unang dalawang pasaherong kasunod ni nanay sa pila? Pangatlong tanong. Bakit hindi bumaba sa jeep ang nanay at mas piniling umupo katabi ang galising matanda? Anong uri ng tao si nanay? Pangatlong tanong. Kung ikaw ang matanda na may ganoong uri ng sakit, ano ang iyong mararamdaman kapag may taong nagpapakita ng pagmamalasakit sa iyo? Panglimang tanong. Ano ang mahalagang natutuhan mo mula sa kwento? Paano mo ito magagamit sa pang-araw-araw na buhay? Okay, so tandaan ninyo yung mga katanungan na iyan upang mamaya ay mayroon kayong masagot at makakuha kayo ng participation points. Okay, ngayon naman class, atin nang tatalakayin ang ating unang leksyon, ang magalang na pananalita sa pagbati, pakikipag-usap at paghingi ng paumanhin. Okay, ating aalamin ang magalang na pananalita sa pagbati at pakikipag-usap. Ang unang magalang na pananalita ay po at opo. Ito ay ginagamit para maipakita ang paggalang kapag nakikipag-usap sa nakakatanda o sa taong may katungkulan o posisyon. So kapag kayo ay nakikipag-usap sa mas matanda sa inyo class or yung mga may posisyon like teachers, doctor o kahit sino pa man na mas matanda sa inyo particularly, ay dapat mayroon kayong po at opo, especially kapag nakikipag-usap kayo sa Tagalog class. Okay, in Filipino. Halimbawa, mayroon kayong gustong sabihin sa inyong ate. Let's say, ate, pwede po ba na hiramin ko ang iyong damit? Okay, meron diyang po. Okay, pwede po bang hiramin ko ang iyong damit? Or halimbawa naman kapag ang mas nakakatanda sa iyo ay mayroong tinatanong, let's say, yung mama mo, tinatanong ka, nabusog ka ba sa kinain mong biskwit, anak? Okay, ang isasagot mo dyan ay, opo, nanay. So, merong opo. Ang pangalawang magalang na pananalita, class, ay kamusta o kamusta po kayo? Ito ay pagbating sinasabi kapag may nakita o nakasalubong na isang kakilala o kapag may bagong ipapakilala sa iyo. So, if tayo ay magkikita na face-to-face class, syempre mangangumusta kayo sa inyong mga kaklase. Uy, kamusta ka na? Medyo ang lusog-lusog mo na, di ba? Masasabi mo yan minsan sa iyong mga kaklase kapag nagkikita na kayo or matagal na kayong hindi nagkita, maaari rin sa mga taong ipapakilala sa iyo. Let's say, for example, pumunta ka sa bahay ng iyong kaibigan at nandoon ang kanyang
cousin, okay, ang kanyang pinsan. So, ang sasabihin niya, oy, siya nga pala si pinsan ko. Okay, sasabihin mo, oh, kamusta ka naman? Or kamusta ka? Yan. Ganyan ang paggamit ng kamusta o kamusta po kayo. Ang susunod naman na magalang na pananalita ay magandang hapon. Ito ay pagbating ginagamit sa hapon. Okay, sa hapon class, in the afternoon, ginagamit mo yan kapag may nakasalubong kang mga tao. Sasabihin mo magandang hapon, pwede ring magandang hapon po. Okay? Susunod, ang magandang tanghali. Ito naman ang pagbating ginagamit sa tanghali. Okay, hindi in the noontime. Okay, kapag nasa eskwelahan tayo at nakasabay mo ang iyong teacher or ang iyong guro, sasabihin mo, magandang tanghali po, teacher. Okay. Then, punta tayo sa magandang gabi. Ang magandang gabi naman ay pagbating ginagamit sa gabi. So, kapag gabi na class, ang sasabihin mo na ay magandang gabi or magandang gabi po. Okay, meron pang mga magalang na pananalita. So, susunod dyan ay paalam na po. Pagbating sinasabi kapag aalis o magpapaalam na. So, huwag niyong kalilimutan class, dapat kayong magpaalam. So, sasabihin niyo, paalam na po. You say goodbye, dili kay mudit sulag gawas. Or, let's say for example, hindi lang direkta kayong aalis, di ba? So, dapat magpapaalam muna kayo. Sasabihin niyo, paalam na po. Next is, tuloy po kayo. Ito ay pag-anyaya sa isang bisita na pumasok sa loob ng tahanan. So, tayong mga Pilipino, usually mayroon tayong mga bisita. Kaya atin silang pinapapasok sa bahay because we are welcoming, hospitable. So, ayan, yan yung sinasabi natin. Tuloy po kayo. Okay? Then, salamat po. Salitang ginagamit upang magpakita ng pasasalamat sa bagay na naibigay o pabor na nagawa para sa iyo ng ibang tao. Okay, kung meron kang natatanggap, di ba? Sinasabi mo yan, salamat po, or yang pabor na nagawa para sa iyo, or you say, meron kang request. Sabihin natin na, pwede po ba na i-erase ko ito, teacher? Kasi wrong po ito, teacher. Okay, so sasabihin ng teacher mo, okay lang. Sige, sasabihin mo naman, salamat po. Or di kaya kapag nasa klase tayo, pag sinabi nyo, can I go to the CR, teacher? Pwede po bang uminom ng tubig? Or pwede po bang magpahinga muna? Yan. Kapag nag-agree si teacher, dapat kayong magpasalamat. Okay? Huwag nyo yang kalilimutan ang salamat po. Yan ay napaka-importante class. Susunod naman ay walang anuman. Ito ay magalang na sagot sa isang nagpasalamat. So, if nagpasalamat kayo, I will reply walang anuman. Diba? Napapansin nyo ba yan sa ating Google Classroom? Nagre-reply ako sa inyo ng walang anuman class. So, yan yung sinasabi ko kapag nagsasabi kayo ng salamat po. Ngayon naman, tumungo tayo sa magalang na pananalita sa pag-ihingi ng paumanhin. So, ang magalang na pananalita dyan ay pasensya na o pasensya na po. Sinasabi kapag humihingi tayo ng paumanhin dahil nakasakit tayo ng ibang tao. So, kapag nakasakit tayo na, let's say, for example, na mayroon kang napaiyak na kaklase mo dahil inaway mo siya, okay, sabihin mo pasensya na or pasensya na po. Okay? Sabihin nyo yan, class. Tapos, ang susunod dyan, hindi ko po sinasadya. Ito ay maaaring idugtong kapag sinabi ang pasensya o pasensya na po, lalo na kung hindi naman natin sinasadya ang makasakit ng ibang tao. So, for example, meron kayong naapakan na paa sa klase nyo, okay, napakan nyo yung kaklase nyo, sabihin mo, pasensya na hindi ko po sinasadya, okay? I didn't mean to, na apakan nyo yung paa niya, okay? Ganyan yung magalang na pananalita sa paghingi ng paumanhin class. Okay, ngayon naman, tumungo na tayo sa ating ikalawang leksyon o topic, ang panghalipanao at ang panauhan nito. Alamin muna natin kung ano ang panghalipanao. Ang panghalipanao class ay mga salitang ipinapalit o ihinahalili sa ngalan ng tao. Okay, i-replace niya ang
personal pronoun. Okay, halimbawa ng panghalipanao class ay ito, meron akong mga pangungusap dito. Sige. Si Binibining Mendez ay magaling na guro. Siya ay masipag at matyaga sa amin. Alin sa inyong palagay ang salita na panghalipanao? Okay, tama. Ang salitang siya ang panghalipanao dyan. Ito ang pronoun class ning siya. Okay, ang kanyang pangalan na pinapalitan or hinahalili ay ang alin? Tama, ang Binibining Mendez. So, itong Binibining Mendez ay sa pangalawang pangusap, ipinalitan na ito ng siya na panghalip na panao. Hindi na inulit ang ngalan ng tao or pangalan ng tao na Binibining Mendez. Ito ay naging siya. Okay, ngayon class, ang panauhang panghalipanao or ang panghalipanao ay mayroong tatlong panauhan. So, kanin siya, panauhan class. Ito ay ang unang panauhan, ikalawang panauhan, at ikatlong panauhan. Atin ang aalamin kung ano ang unang panauhan. Ito ay tumutukoy sa taong nagsasalita. So, the person speaking. Ang unang panauhan class is the first person in English. Okay, halimbawa ng unang panauhan class. Ako, ko, tayo, kami. Okay, yan ang mga halimbawa ng unang panauhan. I, you, we. I, we. Yan sa English class. So, meron akong halimbawa dito na pangungusap. Pupunta kami sa probinsya sa susunod na linggo. Alin sa pangungusap ang unang panauhan? Tama, ang salitang kami ay ang unang panauhan. Ito ay tumutukoy sa tao na nagsasalita kasi kasama siya sa na linggo. Ngayon naman, tumungo tayo sa ikalawang panauhan. Tumutukoy sa taong kinakausap. So, the one you are speaking. This is second person in English. Kalawang panauhan class. Ang halimbawa niyan ay ikaw, ka, kayo, mo. Okay, ang halimbawa ko na pangungusap ay si Ana ang nakita mo kahapon. Alin ang salitang ikalawang panauhan? Okay. Ang salitang mo ang ikalawang panauhan dahil itong Ana class ay tumutukoy lamang sa nakita ng iyong kausap. So, siya man siya mo. So, dapat mo kay tumutukoy sa iyong kinakausap. Si Emuha mang kastorya. So, si Ana di ay ang iyahang nakitaan kahapon. Okay, sana ay naintindihan ninyo ang una at ikalawang panauhan class. Tandaan nyo lang yung mga halimbawa. Okay, para hindi kayo malito. Okay, sa ikatlong panauhan, ito ay tumutukoy sa taong pinag-uusapan. So, ang inyuhang gikastoryahan or ang inyuhang, ano ang tawag dito? Pinag-uusapan. Okay? Halimbawa, siya, sila, niya. Meron dyan kama class. Meron kama dyan. So, ang halimbawa ko na pangungusap sa ikatlong panauhan ay ito. Nagsisikap siya na mag-aral. Okay, alin ang ikatlong panauhan? Correct. Ito ay ang salitang siya. No? Nandito sa halimbawa o siya. So, ibig sabihin, ang nagsisikap ay siya, yung inyong pinag-uusapan. Okay. So, ito ang inyong dapat tandaan, class, sa panghalipanao. Mahalaga ang panghalipanao para mabawasan ang paulit-ulit na pagbanggit sa ngalan ng tao. So, hindi nyo na kailangan ulit-ulitin ang pagsabi ng pangalan ng tao. So, let's say, for example, class, kanang ulit-ulit ha. Si Emerald ay maganda at mabait. Si Emerald ay ina-idolize ng ibang tao. Okay, di ba? Paulit-ulit ang Emerald. So, gamitin natin ang panghalipanao. Si Emerald ay maganda at mabait.
siya ay ina-idolize ng ibang tao. So, yan. Pinalitan natin ang emerald, hindi na natin inulit. Pinalitan natin siya ng panghalipanao na siya. So, mas nindot, mas maganda kapag ginamit natin ang panghalipanao sa pangungusap class dahil hindi na inuulit. Okay, dili na siya repetitive. Di na siya lain paminaon, di ba? Okay. So, yan, class. Sana ay naintindihan ninyo ang ating leksyon ngayong araw. At maraming salamat sa panonood. Kita-kita tayo mamaya sa ating klase. Paalam!